ang pakikipisan po ng Banal na Espiritu ay sumaatin naman po lahat. Ang amin pong ipaglilingkod na awit ngayon ay kung paano po ang bawat bansa ay may awit. Gayon din po ang pagsamba ay may awit. Kaya ito po aming gagampanan ngayon, nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa ating ginagalang na pastor. Ang sabi niya, kailangan pastor, bago kayo umawit, may maririnig kaming mga beses. Sa pagpapalang ito ay amin pong isasagawa ang inihiling ng ating ginagalang na pastor. Sapagkat kung paano tayong makakarinig ng mga verse, sapagkat ito ang tawag sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang ating Panginoon Kristo ang una po nating mapapakinggan, ang kanyang salita. Dito po sa Matthew chapter 24 verse 6 and 7, ito ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw, ang mga digmaan, ingatan ninyo na ayo'y huwag magulumihanan, huwag kayong magulumihanan sapagkat ito'y kinakailangan mangyari, pero hindi pa ang wakas. Kaya itong abilin ng ating Panginoon Kristo, ganitong nakikita natin na nangyari ang bansa, naglalaban-laban, at itong panahon naman natin ito ay buong mundo na kung paano pong nasisindak ng tao dahil sa COVID-19 at Delta variant. Kaya ang sabi po ng ating banal na kasulatan ay ganito ang kanyang sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 12 and 13. Sapagkat ang ating pagkibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan ng espiritu ng kasamaan na pangirin ng mga nagbubuhat sa kaitaasan na ukol sa espiritu ng kadiliman. Mga kapatid, ang bilin po ng kasulatan sa atin ng Apostol Pablo, ang sabi niya dito sa kanyang sa verse 12, sabi niya, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw nito ng masasama. Kung magawa ninyo ito ang lahat, kayo'y magsitibay. Mga kapatid, nalalaman po ba natin ang kagayahan ng Diyos? Paano natin makukuha ang kagayahan ng Diyos na inaabili ni Apostol Pablo? Ganito po ang sinabi niya. Sa 104 verse 1 hanggang 2, ganito sinabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. O Panginoon kong ikaw ang totoong dakila, ikaw ay nabibihisan ng karangalan at kamahalan, na siyang magbabalot sa iyo ng liwanag na parang bihisan, na siyang nag-uunat ng mga langit at parang tabing. Mga minamahal kong mga kapatid, ano ating narinig? Sabi, ang namamahala ng kadiliman sa kaitaasan, kung atin naman kukunin ang gayak ng Diyos, ang bisa ng Diyos, ano po? Ang ating Diyos ay nabibisa ng karangalan
at kamahalan. Ito ang kanyang pagkadakila. Kaya ang sabi, tayo ay kumuha ng kanyang bisan, siyang magbabalot sa atin ng liwanag na parang bisan na siyang nagunat ng mga langit at parang tabig. Eh kung nakabalot tayo ng liwanag, ang dilim, ang kapangyarihan ng dilim, makalalapit pa sa atin? Hindi yan po. Amen. Kasi dilim siya. Eh tayo binalot ng Diyos ng liwanag. Makakalapit ba ang dilim? Ngayon sa kaalaman natin, ano po ang kadiliman na sinasabi? Ayun po ang kadiliman ay isang pandaraya na ang tao hanggat walang nalalaman ay nagagawa na tukuban ng dilim. Pero kung nakabalot tayo ng liwanag, alin po ang liwanag sa atin? Ang salita ng Diyos. Kaya ipunin natin ang ating salita ng Diyos para mabalot ang ating katawan. Sapagkat ang sabi nga sa 119 verse 1:5, ang salita mo'y ilawan sa aming mga paa, ang salita mo'y liwanag sa aming mga landas. Kaya kung hindi natin pagtsagaan na ipunin ang maraming salita sa ating buong katawan, ay makalalapit nga ang dilim. Amen. Kaya ngayon mga minamahal kong kapatid, ang karangalan ay dinadampot nga lang ba? Ito po ang sinabi. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang sino man naglilingkod sa akin, kung saan ako naroon na siya ay dumuroon. At ang sino man naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Ibig sabihin sa paglilingkod natin, makukuha natin ang karangalan ng pagpaparangal. Pwede gayak po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya sa lahat ng aking mga minamahal na kapatid, ang anuman pong ating naigagawa, lalo na dito sa ating kapatiran, ay paglilingkod na po sa Panginoon Diyos. Pararangalan na po tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya, isang napakahalagang tao ang bawat isa pong nakagaganap sa paglilingkod. Pinaparangalan na po na siya ng Diyos. E hindi na tayo masasali doon sa gawa ng kadiliman. At dahil ang parangal ng ating Diyos ay nasa ating katawan. Ngayon, ang sabi po niya, dito sa kung gaano kagulo itong mundo, ano po sabi ng ating Panginoon Kristo sa 24:13 ng Matthew? Ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yan ang paggagamit ng ating Panginoon Diyos sa buhay po natin. Kaya magsanay po tayong magtiis. Mula sa ating sambahayan, o sa ating paligid, o sino man taong makasumpong natin, pag-aralan po nating magtiis. Sapagkat kung hindi tayo magtitiis, ang samot na darating na gumagalaw, hindi po tayo lilisan. Sapagkat yung may pagtitiis lang ang siyang bibigyang paligtasan ng Diyos. Kahit na marunong kang manalangin, kung mawawala mo yung pagtitiis, dadapuan ka pa rin po ng masakit na palo ng Panginoon. Kaya ngayon mga minamahal kong kapatid, ano sabi niya? Yung pagtitiis ay siya po ang kasamang mag-aari ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat ito ang kanyang pinangako sa 2 Timothy chapter 2 verse 11 and 12. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y magtiis, ay kung tayo'y mamatay na kalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kalakip niya sa kaarawan. Sa 12, sabi niya, kung tayo'y magtiis, ay kasama naman niyang mag-ahari tayo.
Gaano po kahaba yung pag-aari? Sa napuhunan nating pagtitiis, ay makikita po natin dito ang pagtitiis na kung paano natin pagkikinabangan. Ito po hindi mula sa bata hanggang tumanda, mula sa lalaki o babae man, kailangan mayroong pagtitiis sapagkat doon sa piling ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi po nakikita ang uri ng pagkatao pagkalalaki sapagkat anghel na po pala tayo sa kanyang kaharian. Kaya sabi niya, mapalad ka ang malapit sa pagpapanal. Ang sabi niya na maghahari sila ng 1,000 taon at gagawin sa sirdote at hari ng ating Panginoon Diyos sa loob ng 1,000 taon. Sa loob po ng 1,000 taon, meron po kasunod dito, wala nang hanggang pag-aari. Kaya sa mapalad na umagang ito, kung natandaan ito, kaya sa amin pong sama-sama sa pagtunghayan ng salita ng Diyos, ito ang aming inaawit. Panginoon, pag-aling binubulay ang kalakhan ng sangnilikha mo, ang bituin, ang kulog na maingay, nagbabadyan, ari ka ng mundo. Nagpupuri, yaring kaluluwa, dakila ka, Diyos ko't Ama, pinupuri kita't sinasamba, Diyos ko't Ama, dakila ka. Kung aming makaisip-isipin ang kaloob ng bukong mong anak na namatay sa krus dahil sa amin, upang kami huwag mapahamak. Pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Diyos ko't Ama, pinupuri kita sinasamba, Diyos ko't Ama, dakila ka. Kung dumating wakas ng kahirapan, bawat banal sa'yo'y
walang hanggan. Purit pasawitan sa kordero, naghandog ng buhay, pinupuri ang kaluluwa. Dakila ka, Diyos ko't Ama, pinupuri kita at sinasamba. Diyos ko't Ama, hallelujah. Ang bawat banal sa kanyang mananahan, walang hanggan ng pag-aawitan sa korderong na nagandog ng buhay. Kaya nagpapasalamat po tayo. Ang kanyang kamatayan, kaya namatay ating Jesucristo, ang sabi po sa 5:9, upang tayo'y makaligtas sa galit ng Diyos. Hallelujah. Kaya po tumulo ang luha ko. Yun. Merong humihingi ng tulong sa akin sa kagalingan. Kaya dinadayin ko lahat ng may karamdaman ay ganun makamtan ang kagalingan. Upang kasama natin siyang magpuri. Amen. Salamat.